sa lahat. Beirut, Lebanon, muling niyanig ng sunod-sunod na pagsabog. Nagliwanag ang gabi sa dami ng missiles na bumagsak at sa laki ng mga pagsabog. Target ng Israel ang mga pinagkukutaan ng grupong Hezbollah. Sa gitna ng gulo na iipit ang mga sibilyan, kabilang na ang mga Pilipino. Ang kanilang flight sana pauwi ng bansa, na-delay pa. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong October 7, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Mag-asawang online seller patay matapos tambangan sa Mexico, Pampanga. Hepe ng police station sa Cagayan de Oro City patay sa pamamaril. Panibagong low pressure area namuo sa kanluran ng Palawan habang isang bagyo nasa labas lang ng PAR. Dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas raw na tumakbo ulit bilang mayor ng Davao City. San Miguel Beermen pasok na rin sa semifinals matapos malusutan ang palaban na Converge Fiber Xers. At unang concert ng pambansang pinsan na si Olivia Rodrigo dinumog ng fans sa Bulacan. Pinagpaliban muna ng ilang linggo ang repatriation ng mga Pinoy na naipit sa gulo sa Lebanon dahil sa girian ng Israel at Hezbollah. Lubhang delikado pa kasi ang pag-alis doon dahil sa patuloy na bakbakan. Ang mga Pinoy naman sa Lebanon nagtayo na ng evacuation center sa Beirut para sa mga lilikas na kababayan. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Kaliwat ka ng pagsabog ang nararanasan sa Beirut, Lebanon sa gitna ng matindi pa ring bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at grupong Hezbollah. Kabilang sa naiipit sa gulo na yan ang ilan nating kababayan. Nakataas pa rin nga sa Alert Level 3 sa Lebanon. Ibig sabihin, ipinatutupad pa rin ang voluntary repatriation. Nagtayo na ng evacuation center ang Filipino community sa Beirut. One of the pick-up point is Tres Marias office, yung sa amin, it can hold up to 100. Magkakaroon na sana ng repatriation flight nitong October 2 at 4 para sa 31 Pinoy pero kanselado ito dahil pa rin sa gyera. Posibleng sa mga huling linggo na ito ng Oktubre matuloy. We'll just surmise that there are some Hezbollah followers hiding now in other areas, and ganun pa rin. There's still some reports of strikes in southern Lebanon and in the Bekaa Valley. Ongoing pa rin po. Sa ilang bahagi ng Beirut, pahirapan na rin umano ang supply ng kuryente. Kasi the government cannot supply adequate of electricity. At the most, they can supply 30 minutes to 1 hour. So you will have to rely on generators and other services supplied by private sources. Sa impormasyong nakuha ng News 5, 110 na Pilipino ang i-repatriate ng Overseas Workers Welfare Administration. As of October 6, nananatili sa 1,544 ang mga Pilipinong nagpalista sa repatriation program ng pamahalaan. Tingin kasi ng Department of Foreign Affairs, bukod sa hindi maiwan ng karamihan ng mga Pinoy ang kanilang trabaho, may mga lugar na hindi naman daw apektado ng gyera. Even in Beirut, the capital, you only have one neighborhood na tinitira ng Hezbollah. It's like one barangay in Parañaque, Barangay San Isidro in Parañaque, and then you think the whole Metro Manila tinitira. So parang hindi naman ganun yata yon. Nasa 11,000 ang bilang ng mga Pilipino sa Lebanon na karamihay mga domestic worker. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Weather update naman po tayo, isang low pressure area at bagyo ang kasalukuyang binabantayan ng Pag-asa.
Huling namataan ng LPA, 165 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Coron, Palawan. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero magdadala ito at ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ng pag-ulan sa Bicol, Mimaropa, Quezon, Rizal at Batangas. Ang bagyo naman nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, malabo itong pumasok ng PAR. Bukod sa LPA at ITCZ na magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, magdadala rin ng pulu-pulong pag-ulan ng easterlies sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Ganyan din ang magiging panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dulot naman ng ITCZ. Samantala, mag-ipon na po ng tubig mga kapatid. Hanggang 8 oras kasi mawawala ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila at Rizal sa mga darating na araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mawawala ng supply ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila sa susunod na linggo. Ayon sa Maynilad, magsasagawa sila ng maintenance activities para mapanatili sa maayos na kondisyon ang kabuang distribution system sa West Zone. Sa abiso ng Maynilad, may water interruption sa ilang barangay sa Quezon City simula po alas 10 mamayang gabi. 8 oras po yan magtatagal gabi-gabi hanggang Lunes ng umaga. Mawawalan din ng tubig ang ilang barangay sa Caloocan simula mamayang gabi hanggang Biyernes. Alas 11 ng gabi po yan hanggang alas 4 na madaling araw. Sa Biyernes ng 11 p.m. hanggang 6 a.m. ng Sabado naman sa North Bay Boulevard, Navotas. Bukod sa Maynila, magsasagawa rin daw ng sariling maintenance activities ang Manila Water sa mga susunod na araw. Kaya naman mawawala ng tubig ang ilang customers ito sa Quezon City simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Mauulit po ito hanggang Biyernes. Ganyang oras din po mawawala ng tubig ang ilang bayan sa Rizal bukas. Pero hanggang Miyerkules na madaling araw lang po ito. Huwebes naman ng gabi hanggang Biyernes na madaling araw, mawawala ng tubig sa ilang barangay sa Marikina. Mainam na pong mag-ipon ng sapat na tubig bago ang scheduled interruption. Pagbalik daw ng tubig, hayaan muna itong dumaloy hanggang sa luminaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, nagbabadyang tumaas po ang presyo ng diesel ngayong linggo. Base sa pagtataya ng Unioil, posibleng umabot sa 1 peso and 10 centavos ang taas presyo sa diesel. Kung gumalaw naman daw ang presyo ng gasolina, posible itong matapesan ng 10 sentimo. Pinangangambahang naaapektuhan kasi ang produksyon ng langis sa Iran dahil sa plano ng Israel na atakihin ang oil facilities doon. Dagdag din daw ang supply disruption sa Amerika kasunod ng bagyong Helene. Pero maaari naman daw bumaba ang singil sa gasolina dahil sa mas mahinang demand at mas magandang supply outlook. Bukas daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo ulit sa pagkaalkalde ng Davao sa 2025 midterm elections. Sinabi niya yan sa isang press conference sa Davao City nitong weekend. Ayon kay Duterte, kung matuloy ang pagtakbo niya, ang anak niyang si incumbent Mayor Sebastian Duterte daw ang dapat maging vice mayor niya. Isa sa matutunog na pangalan sa mga survey sa pagkasenador ang dating Pangulo. Pero aminado si Duterte na hindi na niya kaya ito. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Hindi naman nawala ang patutsada ni Duterte sa press con laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dati na niyang sinabi na wala siyang problema sa kasalukuyang administrasyon. Pero nitong weekend, pinuna ni Duterte ang kawalan umano ng mga proyekto sa infrastruktura ni PBBM. Ubos ang pera ng gobyerno niya. Yan na walang project ang gobyerno. Yes. Ginawa ng walang infrastructure. I am not passing judgment sa Presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President ayuda. Ilang
kilalang personalidad naman ang humabol pa sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections nitong weekend. Ang iba, mga veterano na sa politika at meron ding magkapatid, singer at mga dati ng mataas na opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sakay ng bisikleta, binagtas ni re-electionist Senator Pia Cayetano kasamang kanyang mga taga-suporta ang Rojas Boulevard papuntang Manila Hotel kahapon. Isinumitin niya ang kanyang kandidatura sa ika-6 na araw ng COC filing. Buena mano ring nag-file ng COC kahapon sa pagkasenador ang singer at abogado na si Jimmy Bondoc. Tatakbo siya sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsumite na rin ang kandidatura ang dating broadcaster at ngayon ACT-CIS representative na si Erwin Tulfo. Kasama siya sa Senate slate ng Administrasyong Marcos. If I will not perform in 3 years from 2025, kung awa ng Diyos pala rin hanggang 2028, wala po tayo nagawa, then I'll step down. Hindi ko na po aantayin hanggang another 6 years. Bukod kay Erwin, una na rin nag-file noong Sabado ng kanyang COC ang kapatid ni Erwin na si Ben Tulfo na tatakbo bilang independent candidate. Pati ang labor leader na si Sonny Matula sa sabak din sa karera sa pagkasenador. Marami ring kilalang pangalan ang nagsumite para maging kinatawan ng party list sa Kamara. Gaya ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na dumating sa filing na naka-wheelchair pa dahil sa iniindang sakit sa paa. Siya ang first nominee ng Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3WD. Second nominee naman ng Epanaw Sambayanan Party List si dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. There is no disconnect. In fact, you cannot fight for the rights of the indigenous peoples without unmasking the CPP, NPA, NDF. Tatakbo namang first nominee ng Mamamayang Liberal Party List si dating Senador Laila De Lima. It will make me and us, the ML, closer to the marginalized sectors para ipaglaban yung mga kanilang mga hinaing. Balak din bumalik sa Kongreso ng ACT Teachers Party List. Suma total, aabot sa 78 ang senatorial aspirants at 87 ang party list na nakapag-file ng COC at Certificate of Nomination and Acceptance o CONA mula nang mag-umpisa ang filing noong October 1. Inaasahan ng COMELEC na mas dadagsa pa ang mga maghahain ng kanilang kandidatura ngayong huling 2 araw na lang ng COC filing. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, paghahain ng Certificate of Candidacy ng ilan pang kilalang pangalan, inaasahan na ngayong araw. Police Station Chief sa Cagayan de Oro patay sa pananambang. At ilang bahay nasira sa hagupit ng buhawi sa Candelaria, Quezon. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Patay ang mag-asawang negosyante sa Pampanga matapos pagbabarilin ng riding in tandem habang nasa loob ng sinasakyang pick-up. Ang pagbuntot ng mga sospek at pamamaril nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Hapon nitong Biyernes nang makunan ang pagbuntot ng mag-aangkas na yan sa isang itim na pick-up sa may Jose Abad Santos Avenue sa Mexico, Pampanga. Pagdating sa may Barangay Santo Rosario, bumigat ang daloy ng trapiko. Kumabig ang motorsiklo at tumabi sa kabilang kalsada. Bumaba ang 2 naka-helmet na sakay nito at naglakad papunta sa itim na pick-up. Maya-maya makikitang nagkagulo na sa paligid. Hindi gaanong naaninag sa CCTV pero malapitan palang pinagbabaril ang mga sakay ng pick-up. Agad namang tumakbo pabalik sa motorsiklo ang magkaangkas, saka kumaripas palayo. Patay ang mag-asawang sina Arvin at Lerma Lulu. Sakay rin ng pick-up ang 6 na taong gulang nilang anak at isa pang kaanak pero hindi sila tinamaan. Pauwi na sana ang mag-anak sa Angeles nang mangyari ang krimen. Kung titingnan nitong sasakyan ng mga biktima, magkabilang bintana ang may tama ng bala. Kaya hinala ng mga pulis, posibleng parehong target ng riding in tandem ang mag-asawa.
6 na tama ng bala ang tinamo ni Arvin na siyang nagmamaneho noon ng sasakyan, habang 3 bala naman ang tumama kay Lerma na nasa shotgun seat. Ayon sa mga otoridad, posibleng may kinalaman sa negosyo ang pamamaril, lalo't nagtatrabaho bilang online seller ng iba't ibang produkto ang mag-asawa. Inaalam din nila kung may kinalaman ito sa post sa social media ni Lerma ilang araw lang ang nakararaan tungkol sa hindi pagbabayad ng utang. Labis naman ang paghinagpis ng ina ni Arvin sa nangyari. Sobrang sakit po akong baga sa Kapampangan, sagad ng gambutol, sagad, ang sakit, ang sakit, ang masakit. Ang sakit po, ay Diyos ko, wala kasing sakit. Hindi naman alam ng mga kaanak ng biktima kung paanong ipapaliwanag sa naulilang anak ng mag-asawa ang nangyari. Nakakadurog raw kasi ng puso tuwing hinahanap ng bata ang kanyang mga magulang. Hinahili ko po ba para magkalma. Tapos kanina pa nagpababa siya. Tapos sabi niya, Mami, wake up. Mami, wake up. Paano po i-explain yun sa bata? Patuloy pa ang investigasyon ng Mexico Municipal Police Station sa pamamaslang. May person of interest na raw sila sa krimen. May 100,000 pisong pabuya naman ang lokal na pamahalaan na mabalakad sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para madakip ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay naman sa pamamaril ang hepe ng police station sa Cagayan de Oro nitong weekend. Sabado nang tambangan ng gunman na nakasakay sa motorsiklo ang biktimang si Police Captain Abdul Chahar Armama sa Barangay Bulua. Isinugod pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Sa ngayon, blanco pa ang mga pulis sa motibo ng pamamaril. Tinutugis na rin ang suspect na mabilis na nakatakas at hindi pa nakikilala ng mga otoridad. Kinondena naman ng PNP Northern Mindanao ang pagpatay sa kanilang kabaro. Nanalasa ang buhawi sa Barangay Santa Catalina Sur sa Candelaria, Quezon. Sa kuha ng ilang netizens, kita ang paggalaw ng mga ulap habang namumuo ang buhawi. Tumagal din ito ng 3 minuto habang napinsala naman ang 5 bahay sa lugar. Walang napaulat na sugatan sa pananalasa ng buhawi. Nagsimula na ulit dumating sa Manila Hotel ang ilang kakandidato sa pagkasenador para maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, sino-sino na ang nag-file dyan ngayong araw? Jess, sa kabuuan, nasa 81 na ang mga aspirants para sa Senado habang 88 naman sa mga party list groups hanggang nitong weekend. At ngayon, posibleng mas malaking bilang pa ang madagdag dito mula sa mga kilalang personalidad at mga pangalan sa politika na nakatakdang maghain ng kanilang kandidatura ngayong araw. Pinakauna nga na naghain ng kanyang COC sa pagkasenador si former Senator Gringo Honasan. Nang tanungin kung bakit nais niyang mag-comeback sa Senado, ang sagot lamang niya to make a difference and his unfinished business. Kabilang araw dyan sa mga unfinished business ay may kinalaman sa land use, national security, freedom of information at food security. Naghain na rin ng kanyang COC for Senator si retired Colonel Ariel Querubin. Sinamahan pa nga siya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Dumating na rin at naghain ng kanyang COC sa pagkasenador si DILG Secretary Ben-Hur Abalos. May ilang supporters na rin sa labas ng Manila Hotel si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson na nauna nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo sa Senado at opisyal na rin nag-file ng kanyang COC ngayon lamang. Ilan pa sa mga nagnanais magbalik Senado sina dating Senador Bam Aquino at Manny Pacquiao. Maghahain din ng kanyang COC sa pagkasenador ang re-electionist na si Senator Bong Revilla ngayong araw. Para naman sa party list, nauna ngayon ang Damayang Pilipino Movement kung saan ang founder nito ay si Bulacan Governor Daniel Fernando. Bukod dito, inaasahang maghahain din ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o yung CONCAN bilang first nominee ng Akbayan Party List si human rights lawyer Shell Diokno. Gayon din ang Kasambay Party List at Tingog Party List. Samantala, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sakaling lalagpas ng alas 5 ng hapon at nasa area pa rin naman ng filing ang mga kakandidato, ipagpapatuloy daw nila ang filing ng mga Certificates of Candidacy.
Sa ngayon, Jess, nagpapatuloy yung ginagawang question and answer at paglalatag nga ng Ako OFW party list na nakasala ngayon na si Marisa Del Mar, ang kanila pa ring first nominee bago siya. Nagpunta na rin dito at nakapaghain na ng kanilang konkan ang re-electionist na Ako Ilocano Ako party list, kung saan si Congresswoman Rachel Singson pa rin ang tumatayong first nominee, habang si Bisaya Gid party list first nominee Greco Belhica naman sinamahan pa nga ng senador na si Robin Padilla kani-kanina lamang. Jess. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, San Miguel Beermen pasok na sa semifinals matapos talunin ang Converge Fiber Xers sa kanilang do-or-die Game 5. Miss Seoul Filipina Olivia Rodrigo, labis-labis ang pasasalamat sa Pinoy fans para sa kanyang sold-out concert for charity. At Pilipinong obispo kasama sa mga itatalaga ni Pope Francis bilang bagong kardinal. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. From So American to Proud Pinoy, yan ang sinigaw ng Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo sa kanyang kauna-unahang concert sa Pilipinas. I just want to say, Proud Pinoy ako? Mainit na tinanggap ng Filipino fans si Olivia sa kanyang Guts concert sa Philippine Arena noong Sabado ng gabi, kahit aminado si Liv na hindi pa siya ganun kagaling magtagalog. Sinisikap na raw niyang matuto. Ibinida rin ng mga Pinoy ang natural na singing talent nila nang makisabay sa pagkanta ng ilang hits ni Liv, gaya na lang ng Vampire, Driver's License at Traitor. Bukod sa unang concert niya sa bansa, ito rin daw ang unang pagkakataon na bumisita siya sa Pilipinas. Kaya extra special para sa kanya ang show na ito. Sobrang makahulugan daw ang pagbisita niya rito at hindi raw sapat ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong ito. Magkakaroon ng panibagong kardinal ang Pilipinas. Namili kasi ang Santo Papa ng 21 clergymen mula sa buong mundo para maging bagong kardinal. Kasama po riyan si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Inanunsyo ni Pope Francis ang mga itatalaga niya bilang bagong kardinal nitong linggo. Ibig sabihin, isa na si David sa mga pinakamalapit na advisor ni Pope Francis. Kasama na rin siya sa grupo na pipili ng susunod na Santo Papa. Magkakaroon ng ceremony sa December 8 para maging formal ang appointment ni David at ng iba pang bagong mga kardinal. Noong 2021 po, nahalal si David bilang president ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kilala rin siya sa paglaban niya para sa human rights sa gitna ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saka malaking bagay yan para sa mga Pinoy, lalo na being a Catholic country, no? At makikita doon mismo, nandun sa Vatican din si Cardinal. Nakakaano yun. Future Cardinal David. Niya yung screenshot yung message na bigla siya. Nakakatuwa. At mga kapatid, 79 days na lang po, Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.